Bigla naman mayroong pang-agaw ng spotlight. Yung isang nakakulong na kidnapper, bigla na lang kinlay na siya ay PSG. Siya ay nagtayo ng VP PSG. Siya ay nagtrabaho sa NBI, NSC, ISAP, and everything. At siya ay nag-deliver na 1 bilyon na tinatawagan sa direksyon ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga confirmation. Ang inaano niyo po ay may insertions, may hocus-pocus, and ito po, sumagot yung Ramil Madriaga. Ito po ba itinatali niyo po doon sa nabanggit niyo rin po na deadline sa February? Ramil Madriaga. Ramil. Bigla na lang siyang lumabas ngayong Disyembre. Una-una, ang daming pinag-uusapan sa bansa tungkol sa ghost projects and flood control projects na peke, di ba? Alam niyo yung nangyayari, di ba? Meron ko 100 billion kunwari na panglagay sa ilog mo. Yung DPWH, yung congressman, ang ginawa, gumastos siguro ng 5 billion para hulugan lang ng simento. Pagdaan ng isang baha, nasira na, nakabara pa, kaya bumabaha sa ating bansa ngayon. So ang daming ganong issue ng corruption, kaya nga nag-lead ito sa pagkakatanggal sa DBM Secretary, DPWH, ES, Speaker, and everything. Anong inaantay ng taong bayan ng mga 4 na buwan na? Malaman kung ano nangyayari dito, bakit saan napunta yung mga pera na daang-daang bilyon, di ba? So magpapasko na, hirap na yung mga Pilipino. Lahat ng spotlight nakatutok sa presidente at sa ICI, bigla naman mayroong pang-agaw ng spotlight. Yung isang nakakulong na kidnapper, bigla na lang kinlay na siya ay PSG. Siya ay nagtayo ng VP PSG. Siya ay nagtrabaho sa NBI, NSC, ISAP, and everything. At siya ay nag-deliver na 1 bilyon na tinatawagan sa direksyon ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga confirmation. Alam nyo, papapainom ka talaga ng losartan eh, kung tangina eh. Alam mo talaga hindi totoo eh. Pero, dahil nga, kapag hindi tayo nagsalita ng ganito, baka akalain ng ibang Pilipino totoo. Pero alam naman natin hindi totoo. Yan yung pang-agaw ng spotlight ngayong Disyembre na ito, nahirap ang mga Pilipino. Kaya, baka timing lang rin, boss. Ramil Madriaga, pang-agaw ng atensyon sa napakaraming spotlight ngayon sa administrasyon, and yung kanyang statement, pinasa na sa ombudsman, baka gamitin pa pang impeachment sa 2026. So yan po yung isip natin. Tayo personally, ang ina mo, Madriaga, pag talaga nagpalit ng administrasyon. Dr. Galinong, meron po kayo. Yung narrative po nitong administration na to is simply anchored on 3 Ds na tinatawag natin. No? So they simply deny, they deflect, and they disorient. No? At the onset, ang mangyayari po talaga rito, it creates a culture of distrust and dismay, especially on the public, basically. So lahat po ito na ginagawa nila, no? Especially kapag meron talagang issue na lalabas, alam naman natin ang ginagawa kaagad ni Claire Castro is simple denial right away, no? Talagang dinidismiss kaagad kahit merong basis at meron talagang logic. Inaalis niya kaagad talaga. And I think this is really what they're trying to do right now. The projection is very, very clear. Now, it's going to be incumbent upon us, especially tayo po na nandito, no, na nakakaunawa na aking sitwasyon. Paano natin ito ilalatag sa ating mga kababayan? Paano natin sasabihin na tayo ay talagang ginagawang tanga nitong administration na to? Sorry for the word, pero that's really how it is, no? Because the narrative is being spun in such a way na talagang wala tayong choice kundi tanggapin yung kanilang narrative. Pero I think right now with social media, with the power of the bloggers that we have here, talagang kakailanganin po natin lahat ng tulong para po ipaalam sa publiko talaga na itong layunin ng gobyerno na to, talaga yung gusto nilang gawin, simply does not have any space in our democratic reality at the moment. Yun naman po, maraming salamat.